Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija, security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun kagaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Shop ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati narigatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit daytang impid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance. Nalaing, sobrat na itulong na tibagit. Thank you.
Ni Bubut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manipo dinagtumarak iti immune advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pannaturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga di makaturturog. Ngumi dinagtumarak iti immune advance, isumutan si mayat ti pannaturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, ken mayat ti pannaturog na, agtumar kayo ti immune advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin niyo. Ako nga po pala si Casey Betty Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, dagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Maray na aldaw sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Cassie Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay at taga-panood, maaari po kayong mag-text sa 0915-258-4091 o maaari din po kayo mag-iwan ng komento sa ating mga social media pages, ang ating pong himpilan na Katipunan Channel o Partido KDP. Maaari din po kayong bumisita sa aking sariling bahay sa BDT Radio Production. At syempre, maaari din po kayo magpadala ng sulat troniko kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Magpadala lamang po sa tuklasinnatin@yahoo.com. 1 oras na naman po tayong magtatalakayan ngayong hapong ito at kakaiba po ang ating pag-uusapan.
Ito ay ang mga nakatago o hidden epidemic. Ano nga ba to? Samahan po ninyo akong tuklasin natin ito mula sa atin pong panauhin ngayon na isa po nga dating Special Assistant to the Director ng UP PGH. Siya rin po ang Assistant Vice President ng St. Luke's Medical Center Health Equity and Research Foundation. Siya rin po ngayon ang Pangulo and CEO ng Astana Health Corporation o Meds for All. Nako, mukhang marami po tayong malalaman at matutuklasan ngayong hapon pong ito. But, pansamantala ay ibigyan muna natin ng pagkakataon na makabate ang atin pong panauhin ngayon. Walang iba, ang gwapong-gwapo, of course, si Dr. Jose Rafael A. Marfori. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Rafael Marfori. Hello, magandang hapon po, Miss Cathy, at sa inyong tagapanood, tagapakinig. Dr. Rafi po, President and CEO, founder of Meds for All, the country's first and only drugstore with a membership discount. Ayan po. Thank you for having me here. Sana marami nga po tayong matuklasan dahil maraming dahilan and innovations na bakit namin ginawa ang drugstore po na ito. Nako, mukhang marami tayong pagkikwentuhan ngayon, Dr. Rafi. Maganda siguro para maibahagi po natin ang ating impormasyon at mapagkakakilanlan, no, Dr. Rafi. Maganda siguro ikwento mo, Dr. Rafi, ang iyong karanasan at mga pinanggalingan bago yung nagkaroon ka ng sarili mong drugstore, diyan sa may Katipunan, no? At maganda rin na yung tungkol sa pag-uusapan natin na tungkol sa hidden epidemic na iwika mo nga kanina, ay mailatag muna natin sino ba si Dr. Rafi Marfori. Dr. Raf? Salamat po. Well, so ang pinaka-background ko po is in public service and academia. In other words, marami doon universal healthcare ang nire-research ko under UP. I worked for a while under DOH, couple of contracts po sa WHO. And siguro ang pinaka-highlight that led to this was yung universal healthcare research ko. And isang natuklasan namin doon was something I call my favorite graph. Pasensya na po, medyo palaisip itong inyong lingkod, so meron akong paboritong graph. Ano itsura ng graph na yon? Ang nakita ko doon basically up and down, high and low sa graph or sa dami ng nire-reseta ng public doctors, no, sa rural health unit, sa city health office. At ang nakakapag-dispense sa mga nire-reseta nila ay yung private pharmacies nung gumawa kami ng public and private network. So, paano yun mag-Universal Healthcare Act? Nakita namin yun. Yun namang public pharmacy, medyo hirap, no? Whether high or low yung nire-reseta, sa dami ng reseta ng public doctor, hirap po makakatch up yung ating mga public pharmacies for many reasons na hindi naman yun ang tatalakayin natin ngayon, But ang naging insight ko po doon is maraming paraan ng pagtulong sa public health. And was one of my uncles in business said, sabi niya, Raf, there are many ways to help. Siya mismo naging dating cabinet secretary, so public service din, in his own field, hindi health, no? But after that service, you go back, yung business niya, it's also still helping in their sector. So, well, siguro long story short, when my son was born, sabi ko, okay, oras na after the public service, time to put what I've learned into practice. And a longer time ago, bago pa ako mag-PGH at special projects sa PGH at mga research na to sa DOH at PhilHealth, meron na rin akong ginagawang public and private. At that time, idea pa lang siya na yung PhilHealth package na ito, gagawin namin na pampatakbo ng rural health unit gamit ang mga alliances o partners sa private. And one last na lang po, siguro i-edit nyo naman to kung saan bagay. Yung research po na yon doon sa isang urban site, isang rural site, isang remote site, no, yung pinakahirap na site,
Yung isa pang product noon is an electronic system na pang universal healthcare. And this is now successfully going out to entire LGUs, no? The whole of Pasig, the whole of La Union, and lately, no, Baguio, Marikina. So, nasa history ko po talaga na yung innovations na ginagawa natin, yung inaaral natin at natutuklasan, gusto kong i-push para maging konkretong tulong sa aktual na healthcare katulad ng makikita nyo sa isang botika. Well, actually, Dr. Rafi, no, ang dami nating ang dami mong binanggit na parang tawag dito, parang napuno kagad yung basket natin, no. But anyway, kinakailangan ataduhin natin yung mga impormasyon para lubos tayong maintindihan ng ating mga kababayan. First and foremost, by profession, Dr. Rafi, kayo po ba ay isang surgeon, ano pong klaseng doktor po kayo, Dr. Rafi? So I am a public health practitioner and my focus or my specialty is health systems po. So ang health systems, yun yung mga bahagi ng kabuuan ng na-encuentro or na-encounter natin sa healthcare. Financial, yung katauhan, no, doctors, nurses, etc. Yung gamot, yung mga ospital at saan sila nakalagay, yung buong sistema po. Pupuntahan ko muna, Dr. Rafi, siguro unahin muna natin yung naging curious ako dyan sa sarili mong drugstore sa Katipunan. Naging curious ako sa nasa likuran mo ngayon kung saan yan ang background mo. Like po yung background ni Dr. Rafi Marforia. Dr. Rafi, siguro maganda ikwento mo sa amin yung tungkol sa paano nagsimula ang iyong Astana Health Corporation, yung Meds for All ika nga natin, yung pagtatatag mo ng isang simple pero mukhang cute. Pinoy na Pinoy ang dating dahil parang kala mo library yung iyong butika diyan sa Katipunan. Go ahead, Dr. Rafi. Well, Astana Health Corp is named after po yung Declaration of Astana. Pwede nyo na lang i-google pero magandang kasulatan po yun sa public health. May commitment po doon ng mga world leaders in health sa mga magagandang prinsipyo sa healthcare. At sumusunod doon yung unang venture ng Astana Health Corp is Meds for All. So sa pangalan pa lang, ang goal nito eventually aabot sa lahat, sa probinsya, everywhere. And it makes healthcare hopefully more accessible. So yung question mo, para ma-focus yung sagot ko. Ano yung exact na gusto niyo malaman dito sa backstory po? Opo. Ano po ba ang meron dyan ngayon sa mga, usually po kasi, pag sinabi mong butika, naturally, ang mga gamot ay nanggagaling sa iba't ibang pharmaceutical company. But most of our pharmaceutical or sabihin na nating drugstore, I don't want to mention specific drugstores, na kilala na natin ngayon, marami dyan ay mga international pharmaceutical companies na nagsusupply ng mga gamot. So, in your end, sa iyong sariling butika, Dr. Rafi, ang iyo bang mga produkto ay mula sa mga malalaking pharmaceutical companies o meron din na mga locally produced na gamot o including ba ang mga herbal medicines, Dr. Rafi? So, ang sagot dyan is actually, we are a usual drugstore in the drugstore part. So, gamot talaga. We have branded, we have generic, we have over-the-counter, we have prescription. Totoong drugstore po talaga. Bilang doktor, alam ko yung value o importansya ng tamang paggamit ng gamot, tamang pagtuklas sa gamot. And yung epektibong gamot sa bawat sakit. So meron tayo niyan. Actually, off-screen siya. Maybe I'll send you pictures, no, Miss Cathy? Yes. Nung store talaga. As in, drugstore talaga siya. In fact, you see a computer screen behind me. Pag bigay nyo ng reseta nyo, we will show you your options.
Pag binigay mo branded, we will search for you. Meron kami ng branded na yan. Meron din itong generics na to. And then pipili ka. Kita yung presyo, kita yung pangalan. So drugstore na hinigitan pa. Mas higit pa yung serbisyo kaysa drugstore lang na ito in order, ito bibigay. No? Yun pala yung pinakamahal. Anyway, what we added, ang dagdag dito na nakikita mo sa likod na naiiba, feeling library, feeling, sabi nung iba, para ka doon nasa Europe, very at home, homey, very human. Ang peg visually, ang tawag namin apothecary, di ba, makaluma. Dinagdag namin yan kasi we are the healthy drugstore. So, ang binago namin ay hindi masyado yung laman ng drugstore kasi importante ang gamot. Pero ang binago namin is yung nasa labas, hindi ito mini grocery, hindi ito beauty section. Lahat ng laman sa store outside of the medicines, pang-health pa rin. So anong ibig sabihin nun? Kung diabetic ka, maganda yung low carb section namin. Kung acidic ka, yung nasisikmura ka parati pero di mo mag-give up yung kape, meron kami alternatives sa coffee or mga beans na alam natin yung acidity may mataas, may mababa. Ganun, no? Okay. So meron kang gout, low purine or aka low protein diet. Ito naman ang karne. Well, meron tayong vegetable-based or plant-based meats and it's getting better all the time and so on and so forth. Over here, off-screen, bigyan na lang kita ng picture, Miss Cathy, no? Yung shelf nito, mother and child care. Yung shelves na ito, head to toe naman yan ng mga support. So neck brace, knee brace, finger support, ganyan, abdominal girdle, ganyan. Yes. Yun naman, fitness, biking, and so on. Over there is like an aromatherapy and stress relief. So, iba-ibang everything for health. So, pati mental. So, meaning, parang it's a holistic approach. Hindi lang kayo basta butika. Meaning, meron kayong, kumbaga, yung mga kailangan ng isang gustong maging malusog at gustong gumaling, nandyan na rin sa inyo. So, ang maganda po sa inyo, you are also open for, let's say, mga food supplements, food products na para sa yung mga healthy conscious. Yung pang mga vegetarian, kasama rin ba dyan? Kasama din po. So, yun nga, may vegetarian meats. Okay, oo. Alam mo, ang kwento kasi dyan, ito, for anything, diba sa dulo ng reseta, nilalagay naman ng doctor aside from all the medicine, number 1, number 2, number 3. Yes. Healthy diet. Diba? O Yes, healthy diet. Exercise X number of minutes a week, ganyan, moderate, ganyan. Ang problema, importante yun kasi we don't know how to ensure na magagawa siya. Now, for example, so, kukunin mo yung gamot mo dito, yung metformin pang diabetes, baka pwede mo na i-explore doon yung yung diet. What about activity? Yes. Meron kami bulletin board, it says RX, exercise. So, anong laman ng bulletin board? Pag niresetahan ka, sinabihan ka ng doktor mo, mag-exercise ka. Sa bulletin board na yan, which is free, okay, we don't charge you for looking at it. May dyan, nakapaskil na mga poster, bike club, hiking group, dance lessons, swimming lessons. Hindi lang yan. May phone number silang mapipitas mo. Again, makaluma. Di tawagan mo. Gusto mo QR code, pwede rin. Hindi lang yun. May calendar pa. So, how do you fit it into your schedule? Sabi ko nga, yung biking group na to, every ganyan. Tuesday, ganyan. Yung jogging sa umaga. Yung swimming lessons sa Saturday. So, dapat choose. Diba? Diyan pala pagpunta pa lang sa inyo hindi lang parang isang library ang hitsura, kundi para ka rin nasa bahay na ang kulang na lang may sarili kang doktor, nurse, to assist you. Diba? Yes. Isang magandang punto yan na when I'm hiring and talking to our pharmacists, sabi nila, ayaw nila yung sales lady lang sila. Yes. They actually take care of the health of their patient. Correct. That's true. Hindi nagagawa nila yun.
Dr. Marfori, just ano lang, curious lang ako being because you have your own tawag dito own butika no in Katipunan, and it seems na para bang kung ako ang papasok diyan base sa yung kwento, parang ang sarap naman dito, parang pagpasok ko pa lang dito, gagaling na ako kasi nandito na lahat yung mga dapat kong gagawin, diba? Plus, yung mga pharmacists mo ay very, accommodating. They assist your clients. And then, ang isang, nakikita kong opportunity rin, is it available kung halimbawa may nanonood, may nakikinig sa'yo na isang may-ari ng herbal product na which is FDA approved naman and proven na maybe a friend like me, I have a friend who is owner of the supplier of Lagundi raw materials na nagsusupply sa Plemex. Yan, nag-promote na ako ng produkto. Nagdagdag ko ba? Kasi ang short answer po, Ms. Cathy, is yes. No? So, for example, malunggay is a very well-researched example. Yes. It does help, for example, with yung sa breastfeeding, di ba? For pregnant. Yes. So, meron tayo sa Pilipinas, malunggay chocolate, malunggay cookies, malunggay snacks. We have some of that here. May powder doon na malunggay powder so that you can put it to whatever recipe you want. Hindi lang yung bibili mo yung binebenta ko. You have the powder, the actual. Turmeric is another popular one, several others. And it's very clear naman po, no? You have the ones with therapeutic claims are over here sa drugstore part. The other things, as long as they're of course safe and FDA approved, like you said, no? Remember, nandito naman sa kabilang side. And let's remember, may section. May DOH nga, di ba? Merong tinawag na matagal na yung 10 halamang gamot. Yes. So we have that wider siguro perspective na ang tinatawag minsan sa policy, kasi galing akong health policy, health in all policies. So in a way, parang ganun din yung sinasabi for, what can you do for your health? Hindi lang yung pagbigay sa'yo ng pharmacist, uwi ka na. Or even worse, ang nangyayari ngayon, pag uwi ka na, bitbit mo yung gamot mo, ano makikita mo? Chicharon, soft drinks. So, yan ang binabago natin. And it's a very good idea, Dr. Rafi, no? Dahil talagang true enough yung sabi mo nga yung Astana may may basehan pala yung pangalan ng iyong company, no? Astana. Declaration, yes. Oo. Kumbaga meron ka talagang na gusto mong makamit na dapat availability ng medicine para sa lahat. Mahirap man yan o mayaman, ay dapat available sa kanya at pwede siyang makabili. Kasi ang biggest problem natin ngayon, Dr. Rafi, ito, hindi mula pag nagkasakit kasi ang tao, one biggest fear ng isang taong may sakit ay ayaw niyang pumunta sa doktor o sa ospital kasi wala siyang pambayad at ine-expect niya na malaki yung kanyang babayaran. Ganun agad yung perspective ng kaisipan niya. Kaya hanggang kaya niyang titiisin niya. Hindi siya pupunta ng ospital, hindi siya pupunta ng doktor. And worst scenario, hindi niya na matiis yung sakit niya. Ang nagiging problema naman, pagdating sa niresetahan na siya ng doktor, pakakamot-kamot yung tao dahil kung sabihin na natin, may kakayahan siyang bumili. Pero how long niya masusustain, lalo na kung maintenance to at napakamahal ng kanyang gamot. At doon naman sa mga sektor ng mahihirap nating mga kababayan, kakamot-kamot talaga sila. Dahil baka mabili lang niya isang beses lang o siguro for how many days lang, hindi niya makokompleto, di ba? So, paano ang ginagawa mong hakbang, Dr. Rafi, para maipatupad mo yung layunin mo na Meds for All, Dr. Rafi? Right. Magandang tanong and malaking problema po talaga. So, what you see behind me now is itong poster nga that says 25% off sa lahat ng gamot dito sa Meds for All. Compared to market prices po yan, hindi yung
tinataasan muna bago i-discount. Hindi, 25 off po talaga for only 300 pesos a month membership fee. Anong ibig sabihin nun? Let's say 2,000 ang ginagastos mo sa gamot every month. Dito, ang 25% savings mo, 500, which is 1/4 ng 2,000. So sa 500 savings mo pa lang, lamang ka na sa 300 na membership fee. And it just goes up, no? Tumataas lang yung savings mo the more expensive your meds are, which means you save more and mas natutulungan yung mga mahal yung gamot nila. Let me just point out po, yung discount na to, open siya to non-seniors also. You don't have to wait until you're age 60 para magka-discount ka. Pangalawa, mas mataas pa po siya kaysa sa senior discount na 20%. Pangatlo, dinadagdag pa dito sa discount na to yung VAT discount kung applicable siya. So kung sa senior discount, it can be as high as 20 plus 12, 32% almost. Dito, it will be 25 plus 12 kung applicable sa gamot na yon at sa taong yon. Wow. And yun po yung summary nitong pinatawag namin all meds plan. So safe po siya. Oo. Naku, alam mo malaking tulong yung ginawa mong hakbang na yan. With this 300 pesos, this is annual or monthly? So that's monthly po. Okay. It can be paid annually, which means 3/6, pero 12 months coverage na yon. Want a free trial or something, no, give us a call. We'll leave our phone number or email, no? 0915-307-0001. We'll discuss it. No? We're just careful about that para hindi siya abusuhin, no, na magdi-discount tas hindi na babalik, malulugi yung business. Oo. Just remember, lamang na yung pasyente above the 300 sa savings. So, even if we're asking for something in return, ang ginagawa lang nun, hindi lang niya basta binabawi eh. Hindi yun yung point eh. Hindi sa binabawi namin yung discount. Ang point ng 300 a month na yun is more of relationship po ito. No? Na you trust us to get you your medicine. Kami naman, we are not trying to profit of how much medicine you need. Binabaligtad niya yung model. Ang binabayad niyo sa amin is trust. 300 a month. Hindi yung masaya kami na marami kang gamot. Kaya, sobrang may sakit ka, sobra naman din ang macha-charge namin sa'yo. So, na-eliminate natin yun with the discount. Oo. Iba ang iba yung style. Hindi. At saka ang maganda rito, Dr. Rafi, is that you have the 25 for all members of all meds, no? You have the 25% off, 'di ba? Plus, merong tinatawag tayong yung 12% VAT or yung senior citizen discount, right? So, kung titignan mo, it's around 37% kung senior citizen o di ba? So, ang laking tulong nito at ang laking bagay nito na you only have to pay the 300 pesos monthly. Na ang pundasyon mo naman is relationship, and besides with the services na makukuha galing sa iyong butika mismo ay mas, kumbaga, hindi yung pupunta ka lang sa isang butika dahil bibili ka ng gamot. Dito, pupunta ka sa inyong butika dahil meron ka pang ibang other purpose. Bibili ka sa kanila not just because of the discount, but yung iba pang mga amenities. Let's say amenities na pwede nyo i-provide, right? Diba? That's a great point kasi galing din yan sa research ko po. Ang nakita ko, combined therapy. Sabihin na natin combination therapy, no? Ibig sabihin, we have a health financing plan. Ito ngang discount, subscription discount. We have the medicine, di ba? Yung gamot na nirereseta ng doktor, nandito siya, branded, generic, etc. Choice mo pa, alin. And we have the healthy living or healthy lifestyle part na hindi ma-provide ng kahit anong store, no? Ganitong store ang kailangan. If not, maraming factors na mag-override o maraming factors na
kakalaban dun sa healthy living part. Healthy living na reseta, no? So combined therapy kasi we have the financing, yung gamot, and yung hindi gamot, aka healthy living. Nakita ko po yan sa research namin where we had also the financing, care of PhilHealth, experimental na PhilHealth package. Nilagyan namin ng computers para matrack at mabilis yung pag-dispense, no? Mula doktor, sa ibang location naman, kaagad, nandun na yung reseta, titingnan na lang sa computer. Nandun partners, yung private pharmacy, yung private lab, na binabayaran ng gobyerno. So, combination siya. And when we combined all of that, kumbaga sa list of problems ni pasyente, may doktor, may funds, may gamot, no? Kasali yung drugstore na yan. Check, lahat. Yung records ko, abot nila, nasa cloud. Pag chinek box mo lahat yan, ang nangyayari is nagtutulungan yung mga solusyon na yan. Kasi yung isang kulang, basag yung sistema. Kahit ilan pa yung in-improve mo, ginandahan natin, pero may malaking porsyento pa ng basag or sira yung sistema. Hindi siya gagawin. So what we saw, end result po, we did that same system in 3 different locations. Sa syudad, hindi masyadong nagka-effect. Sa rural area, times 3 yung effect niya sa paggamit nila ng pagkonsulta nila sa rural health unit. Sa pinakahirap naman na lugar, aka GIDA, Geographically Isolated Disadvantaged Area, times 5 naman po ang pagtaas ng pagkonsulta nila. Grabe. In other words, yung combination therapy po na yan, tingin namin, nakakatulong talaga kasi nagtutulungan yung mga solusyon. So dito sa all, financial plan, gamot, and non-medical na healthy living. Ang problema talaga natin is actually Dr. Rafi, ang dami nating mga gaps. Pag pinag-usapan natin talaga yung kalusugan, 'di ba? So kinakailangan yung mga gaps na yon i-fill in natin, punan natin sa pamamagitan ng maayos na programa para sa humanity, para sa mga tao. Hindi not just to earn money na ang iniisip kasi commonly yun nga yung nalulungkot ako, Dr. Rafi, no? Kasi galing ka sa gobyerno. And ang nalulungkot ako na karamihan ngayon sa mga nakaupo sa gobyerno, iniisip nila na ang gobyerno ay isang malaking kumpanya. When we talk of tawag dito, narinig ko kasi to kay kay dating DOH secretary na ngayon ay congresswoman na siya, no? Nalulungkot ako na ang word niya is corporatization. Kasi when we talk of corporate, kumpanya, ROI ang katumbas nun. 'Di ba? So, pagka ganon at hindi serbisyo publiko ang nasa isip mo, meaning, gusto mo na yung gobyerno hindi na magbigay ng tamang serbisyo para sa mga tao. Magbibigay ka ng tamang serbisyo kung meron kang makukuha o mahihita sa mga tao, which is very wrong sa sinumpaang tungkulin ng isang lingkod bayan. Tama po ba ako, Dr. Rafi? I think I get your point po, Ms. Cathy, no? Like return, whether it's popularity, yung return, o kaya pera minsan, no? Ang gusto kong, siguro, one thing I want to add po doon, Ms. Cathy, gusto ko na lang kunin yung best, yung good parts, kung ano yung mabuti sa gobyerno, at kung ano yung mabuti rin sa corporate. At gusto kong pagsamahin yung good parts po na yon. Kaya po yung siguro sa work history ko na rin, sa universal healthcare, from the research, meron na akong nailabas sa private sector na tumutulong actually ang kliyente niya, LGU, para ma-implement yung universal healthcare. That is a computer system. Buong city, buong province ang tinutulungan nun, no? Several. Pero ang gusto kong ipagsama nga, na good part ng corporate, good part ng government, siguro is, hindi ko naman po ito inimbento eh. Ang tawag nila dito, doing well by doing good. Doing well, ibig sabihin,
umuusbong yung business, no? Bumibili yung mga pasyente kasi natutulungan mo talaga yung general public. So yun ang business na doing well kasi they're doing good for people. Ang isa pang tawag dito, sabi mo ROI, di ba? Konektado yan doon sa tinatawag na bottom line. Sa accounting kasi yung top line is magkano pera pumasok, aka sales or whatever, di ba? Yung bottom line, yun yung magkano pera natira kapag binawas mo na yung expenses. Pero sabi nila, merong double bottom line. So merong double bottom line kasi yung unang bottom line is the usual, which is earnings. Yung pangalawang bottom line, how much good did you do? Anong na-address mo sa mga problema? Yung anong nalutas mo? So I'm trying to do that dito. Ang example niyan dito, transparency is one. Yun yung nakwento ko kanina na pagbigay mo ng reseta mo, ang step 1 actually sa pharmacy, hindi lang online, pati dito in person. Nasa counter ako ngayon. Ang dapat gawin is sasabihin ng pharmacist ano yung mga options mo sa gamot na nireseta sa'yo. Okay. Hindi na ilalabas yung pinakamahal o yung pinaka-favorite nila. Whether sponsored or may quota sila na hinahabol, hindi ganun. May binigay na reseta from your doctor, ang unang hakbang ayon sa batas is ipakita yung options. So far, we're doing that by default at meron kaming dedicated monitor or screen para makita ng pasyente yung na-search namin na options niya available sa amin. Wala pa pagawa nun. Nasanay na tayo dyan sa online. Pag-search mo sa Shopee, pag-search mo sa Lazada, kita mo lahat ng options mo, may presyo lahat, di ba? Oo. Bakit sa gamot, napaka-importante, wala tayong information na ganyan. Correct. It should be default, lalo na sa gamot. Lalo na, may mga budget conscious, siguro kung alam lang nila may mas mura, pipiliin nila yung quality na generics na yon. Meron namang meron namang hindi price conscious, kailangan nila yung seguridad ng brand, dun sila sa branded kahit mas mahal. Okay lang yon, pero choice niya. Oo. Gusto natin choice ng pasyente. Isang halimbawa lang po ito dun sa nilulutasan nga namin mga problema through good business. Alam mo, Dr. Rafi, yung ginagawa niyong hakbang ay kumbaga malaking bagay at malaking tulong sa ating mamamayang Pilipino. It's actually awareness, opening the minds of Filipino people na merong batas na ganitong uri na dapat ay pinapatupad ng maraming mga butika sa ating bansa. Ngayon, ang maganda sigurong itanong ko sabi nga nung ating mga texters ngayon, ano ba yung hidden epidemic? Yan ba yung tungkol sa gamot? Yan ba yung hidden epidemic na meron namang pwedeng mas mura pero di kalidad na gamot, pero hindi yun ang ipinapakita sa amin o nire-reseta sa amin ng mga doktor? Yung ba raw yun, Dr. Rafi? Okay. So thank you for the question. Ang hidden epidemic is basically chronic and lifestyle disease. Chronic and lifestyle disease. Ibig sabihin, yung mga diabetes, yung mga high blood, yun yung mga hidden kasi we live with it. Tinitiis. Maganda yung kwento mo kanina, Miss Cathy, tinitiis na lang. Kaya hidden siya na epidemic. Epidemic kasi parami ng parami ang mga apektado nito. Hindi lang marami, wala pa silang senior discount. Nasa productive working age population na yan. No? I have classmates, I'm sad to say this, I already have 2 classmates who passed away. No? Cancer, and the other one was I think stroke or, alam ko it was a stroke connected to a heart attack. So, which brings me to bakit siya hidden epidemic, bakit delikado yung hidden epidemic? Kasi kung hindi natin lutasin yan, dahil nga tinitiis at hidden siya, pero napakarami namang may diabetes at high blood, ang complications niya, pag itong pasyente na to ay naging senior na at hinabayaan all these years ang kanyang gamot, doon mangyayari yung stroke, heart attack,
which are already the #1 and #2 killers, of Filipinos. Cause of death, #1 and #2 yan. Cardiovascular, cerebrovascular disease. Ang ugat niyan, ang pinagmumulan niyan, yung hidden epidemic ng chronic and lifestyle disease. So a little bit more, i-edit nyo na lang kasi it's yung age group na yan, they're also the ones kadalasan breadwinner o earner ng family. So sa finances, gina-juggle nila, sinasabay nila yung expenses ng pamilya, yung living expenses. Minsan sumusuporta pa sila sa siguro relatives, parents, di ba? And again, without the discount. And as to productivity loss, sa economic siguro ng bansa, malaki rin yung impact nun if that age group is not taken care of. So, ayun. And one last thing, siguro kung bakit napaka-akma itong program na ginawa namin na 25 off, even if you're not senior. We're also an online pharmacy. Lisensyado kami para dyan. And for our search, yung ginagamit namin search to show you your options, yan eksakto ang mararanasan nyo sa online store namin. You will see all your options and you can even subscribe to this 25 off plan online. So, konektado yun dun sa hidden epidemic. I'm hoping na dahil very busy itong mga 30 to 50-year-old, and even the seniors actually, mas madali yung online all e-commerce na ngayon So we're also medsforall.com.ph. May question lang ako, no. Kasi kanina nabanggit mo, nakita ko lang, 25%, tapos ang iniisip ko lang, Doc Rafi, kasi syempre maganda tong nasa isip mo. But again, kumbaga ilan ba ngayon ang tanong ko muna kung ilan ba ngayon ang butika mo? Yan pa lang. First. That's right. This is our first branch. However, we deliver NCR-wide. Okay. And that will be free delivery kung 1,000 and up yung order. Okay, free delivery. Okay. Ang nasa isip ko lang ganito, sir. Nakakapagtaka lang yung iba, sabi nung isang texter ko kanina, kaya tinitignan ko yung cellphone ko, sabi nung isang texter natin kanina, sabi niya, bakit si Doc nakakapagbigay ng 25% sa lahat ng medicine? Kahit pa sabihin may membership fee yan, kung ang mahal-mahal ng mga gamot, sabi niya, tapos 25%. Ibig sabihin, yung mga malalaking kilala na mga drugstores natin ngayon, ay kaya rin magbigay ng ganyan kung kaya nga ni Doc na nag-iisa lang yung kanyang butika Kaya niyang ibigay yan. Bakit yung mas malalaki at mas matatagal na? Kaya naman pala nilang mas ibaba pa. Kasi ang isa pang binabanggit nila, ang napakalaking problema natin, Dr. Rafi, is sa totoo lang, kung merong madalas na isineset aside ang mga karaniwang Pilipino ay yung magtipid sa pagkain, to follow o i-delay ang kanilang health concerns, 'di ba? O pakontiin yung kanilang iniinom na vitamins o mga dapat na gamot. Doon sila magtitipid. Why? Simply because dahil napakamahal ng public utilities natin. Kuryente, tubig. Mas, kumbaga, sa budget ng isang karaniwang pamilya, mas pinapriority ng ating mga kababayan na mabayaran kahit mataas, pikit mata, yung bill niya sa kuryente at saka sa tubig, pati ang internet. Kasi basic need na yan yung tatlong yan di ba? At so, nangyayari, para lang mabayaran yan, at alam naman natin na ang karaniwang Pilipino, kung isusuma mo talaga, yung sinasahod na sabihin na natin 600 pesos per day, kahit na wala pa namang 600 yung kanyang sinasahod. Pero kung susumahin mo yan, kung tutuusin, kulang pa yan para mabuhay ka ng may dignidad. Kulang pa yan para masunod yung sapat at tamang pagkain at plus yung mga pangangailangan mo sa gamot at bitamina. Hindi ba, Dr. Rafi?
So, Opo. ang punto lang nung ating texter ngayon, kasi kanina binabasa ko kaya tinitignan-tignan ko yung kanyang text eh. Sabi niya, bakit si Dr. Rafi kaya niya mag-less ng discount 25%? Eh bakit yung mga malalaki hindi nila magawa? Eh pwede naman palang gawin ng ating mga mambabatas. Di ba pwedeng gumawa yung mga mambabatas natin o official na mga DOH na magkaroon ng tinatawag nating price ceiling sa mga gamot? May mga ganung tanong. Dr. Rafi, do you want to answer me? I do. It's a very good question. So, salamat sa inyong texter. Siguro two main answers. Yung una, yung business model mismo. Yun ang isang major innovation dito. Balik ko sa inyo yung tanong, bakit ang Netflix for what? 369 a month. Ilang mga series na yon na international, ilang mga TV series, ilang mga movies ang ma-access mo. 'Di ba? Dati yung 369 pesos mo na yan, isang beses mo lang magagamit sa sinehan. Yes. So, business model mismo, dahil iba yung business model mismo, certain things become possible. So, hindi man ako nag-oopera sa pasyente o nagre-reseta sa mga diabetic mismo kasi ang practice ko public health. Yan ang innovation or treatment na handog ko to the public, to the Philippines. Itong modelo na to. That being said, two things. So, it needs your help. Kailangan namin ng subscribers katulad ng Netflix para masustentuhan namin itong modelo na to na hindi namin kailangan patungan masyado yung gamot. Di ba? So yung business model yung una kong sagot. So sana ma-appreciate nyo at sana masuportahan nyo. Lalo na if you need the subscription and you need the savings, ang mangyayari dyan is you get your savings, we get our subscription. So win-win. Magandang modelo po talaga. Yung pangalawa, even if you don't need the subscription, let's say wala ka namang maintenance meds, ubusipon once in a while, ang hiling ko sa inyo, dito na kayo bumili. Kasi part yan ng business model namin where if you're not subscribing, you'll be buying at regular price. So, hindi naman to exclusive for members. So, by buying here, na pareho lang naman ang price sa ibang drugstore, you're helping everybody. No, na yung mga kailangan magtipid, which is probably your own parents anyway, no, yung lola natin, you're helping them by getting your medicine from us. So yun yung isa, business model. Tulungan siya na business model. Isipin nyo Netflix, isipin nyo tulungan nyo kami na tulungan kayo. Pangalawa po, galing sa research. So, una, business model. Pangalawa, galing sa research ko po. Inaral ko po yan ng ilang taon. And I really saw the variability kung tawagin or ano bang magandang translation ni Cathy ng variability na napakalawak, napakalaki ng agwat ng eksaktong parehong drug, no? Parehong drug na bebenta at sapat naman yung presyo sa drugstore X, nakita ko ganito kababa, drugstore Y naman times 10 noon. Yes. No? So, there's something here na hindi konektado sa visa ng gamot, hindi konektado sa cost to produce. Siguro, no, malayo na. Kasi nabebenta nung isa ng mababa, nabebenta naman nung isa na mataas. Yes. Iba ang tinutugunan ng presyo na yon. Ibang mga factors. So, from that research, tinignan ko ano ba yung mga factors na yon na pwede kong babaan. What will I need to do, ilang tao ang kailangan kong ma-subscribe, etc. para masustentuhan ko yung gusto kong presyo, which is the 25. Maganda po yung mga pinunto nyo, sir. Actually, naglalaro nga sa isip ko kasi siguro pero this is actually a long-term tawag dito, program dapat ng ating pamahalaan in terms of standardization na tinatawag. Because ang tawag dito, Department of Science and Technology, in particular of the ITDI, I think under the Metrology Division. Division pa lang po kasi siya ngayon. But
they are pushing na magkaroon po ng tinatawag nating standardization. Pag sinabi mong standardization, hindi lang to yung sukat, kundi yung tamang timpla mula sa pagkain hanggang sa gamot, etc. etc. So, ang pinupunto ko lang dito, kung may standardization tayo na lilikhain na ganito, definitely magkakaroon din tayo ng tinatawag nating price ceiling at the minimum, pinaka-minimum talaga na pwedeng dapat nakitain lang ng isang private company para din, kumbaga, maproteksyonan din ang taong bayan. Yung public. Kasi napaka-importante, yun naman po talaga ang mandato ng ating pamahalaan. Yung tinatawag nating public protection, 'di ba? Yung public interest na tinatawag natin, Dr. Rafi. Kasi natutuwa nga po ako dahil may ganito kang yung ginawa mong pag-aaral. And I'm sure itong pag-aaral na to, pinagbuhusan mo rin hindi lang ng basta pagsasaliksik. Kumbaga, batay din sa iyong mga karanasan at mga pinagsama-sama mong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, mga pribadong sektor, 'di ba? At syempre inaral mo rin basically yung pagdating sa ano ba yung ginagawa ng ng mga pharmaceutical companies, 'di ba? Now, ang tanong ko na lang sa iyo, Dr. Rafi, just in case, because your move, your plan of doing this, of course, hindi mo kakayanin na ikaw lang. Pero kung may mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon na gustong tumulong, maging bahagi ng iyong programa para makatulong sa taong bayan, saan kanila at paano kanila matatagpuan o makakausap? Go ahead, Dr. Rafi. Thank you, Ms. Cathy. And yes, kailangan po ng iba't ibang uri ng tulong, no? You can email us at hello@medsforall.com.ph. You can reach us through 0915-307-0001. Meron ding landline, NCR, so 02-7001-4304. So yun po ang aming mga contact info. The best way to help us, siguro on the business side and then on the consumer, customer and patient side, no? And dagdag ko na doon yung doctors and practitioners side. So siguro there are different ways to help us. Yung come and be a partner, help us fill up the store, make health something na exciting, na sabi mo nga nakakatuwang bisitahin na botika. Hindi yung gusto mo lang kunin yung gamot mo tapos balik ka na sa normal life mo tapos hindi naman healthy yun, no? Correct. Dito may libro, may healthy na drinks, may mga laruan for that certain types of things. So there's so much to explore here. So if you think you're that kind of product, we'd be happy to talk to you and maybe feature you in our store. Or if you have a social group na physical activity or even social, by the way, is part of health. Social activity, groups or clubs for books, for prayer, for whatever, visiting the elderly and so on. Come and post on our website. Sorry, not website, on our bulletin board, and we will add also a page like that to our website coming soon, or our social media, no? And siguro for the medical side naman, whether supplier, siguro give us friendly terms so that we can offer more of your products to our subscribers at good prices. And for the doctors, for the practitioners, refer your patients here. Kasi we are the drugstore na ang balak namin is alagaan yung pasyente nyo. Hindi lang kami driven by sales, kundi yung double bottom line na syempre to do the business properly and number one, to serve the patient, to take care of the patient's health. So hindi lang sa gamot, kundi sa ibang bagay. Pero kompleto sa gamot. So yun po ang many different ways to help us, and those are our contact info. Thank you so much, Dr. Rafi, and malay mo darating yung pagkakataon na
mismong ako makabisita sa iyong drugstore, no, diyan sa Katipunan, at mismong maging saksi ako, no, dito sa yung mga serbisyong ipinagkakalob. Meron lang akong pahabol lang, Dr. Rafi, no, because ang style ng ibang tinatawag nating drugstore ay dalawang bagay. One is, to become a member, is that nag-iipon sila ng points. When they buy a certain, alibawa, let's say 100 pesos, for every 100 pesos, okay, you get 1 point, diba? Is it possible ba, or talagang cash na the 300 pesos monthly ang kailangan niyang ibayad to get the membership of all meds? At o pwede na mag-accumulate siya ng by points by buying your products. Without, of course, syempre, dun sa hindi pa member, wala pa silang 25%. But as they go on na bumibili sa inyo regularly, di ba? Sa bawat, let's say, 1,000 o 100 pesos, isang point yon. Hanggang makaipon sila ng 300 points. Is it possible ba na magkaroon ng ganon, Dr. Rafi? Una-una, thank you. I like your idea. Yan ang creative thinking na makakatulong katulad ng mga innovations namin dito sa Meds for All. I think baka I might seriously consider yung sinasuggest mo, Cathy, no? Ang idadagdag ko dyan is it's possible because we keep we can give records to you, to the patient. In other words, kinikilala namin yung pasyente. Hindi nga lang sales to talaga. Hindi lang to talaga drugstore na sales lang and then goodbye. No, it's you are our customer, you are our patient. And ang dream ko one day, is pagpasok pa lang ng pasyente, kilala na siya ng pharmacist. Oh, good morning, Mrs. Ganyan. Kamusta na yung tuhod nyo? Di ba? Kasi kilala siya. Now, on the computer, what does that look like? You see this on Lazada, you see this on Shopee, it's your purchase history. So, because we have the right attitude na pasyente ang number one, healthcare ang number one, yung records namin can actually take care of what you're suggesting, Miss Cathy. Can I add one more thing? Yes, go ahead, sir. Yung point system, medyo sa programa na to, advantage ng programa na to actually ang hindi niya kailangan ng points. No? It's that kapag member ka na, instantly same day you can avail of your discount. And just like I said, kung mataas yung usual na binabayaran mo for your medicine, lamang ka kaagad sa subscription fee. So this is a much more instant and high-powered benefit para sa miyembro kesa yung mag-accumulate ka pa ng points. The only way to accumulate points is to buy from that store, and then the only way to use your points is to buy from that store. And the points, by the way, ang conversion rate niya, kung gagawin mo yung computation, ang pababa yung conversion rate. Parang ang dami-dami mo nang ginastos, ang konti-konti ng points mo. So we were trying to really maximize the benefit for the patient and make it a popular program. Kaya ganito yung pinili namin. However, yung sinasuggest mo, I like it kasi yung ginawa mo namang halos cashless yung pagiging miyembro. So ibang-iba naman din yung sinasabi mo and I like it. Thank you, Dr. Rafi. Kumbaga, open ka sa mga suggestion, ano. But, of course, again, napakabilis po ng isang oras, Dr. Rafi, pero parang ang dami pa nating pwedeng pagkwentuhan. But, dami pa, no? Pero, ilang minuto na lamang ang nalalabi at tayo ay magpipinid na ng ating palatuntunan, Dr. Rafi. But again, gusto ko lang ibigay ang pagkakataong ito para mensahe mo sa kapwa mo Pilipino. At I'm sure nakikita ko, Dr. Rafi, na mas magandang isipin, Dr. Rafi, na okay, sige, na ngayon may sakit kayo, kliyente namin kayo, o dito kayo bumibili sa store namin,
Pero dahil sa ginagawa mo, Dr. Rafi, na you feel at home na para bang nararamdaman sa imagination ko, mararamdaman ng isang pasyente na may care kayo sa kanila. And the positive impact of that is that para bang yung ang positive niya is posibleng mas mabilis siyang gumaling o tuluyan siyang gumaling. At pag gumaling siya, lagi kanyang nasa isip na ay pupunta ako doon kahit hindi gamot ang pupuntahan ko, yung iba namang mga kanilang mga serbisyo ay pwede kong bisitahin. Hindi ba? Mas nakakatuwa ring isipin yung ganon, Dr. Rafi, di ba? Anyway, mensahe sa ating mga kababayan na nanonood ngayon. Ito pa yung pinakamahirap na tanong. Kasi siguro kung isang message lang, it's join us. No? Help us to help you. Seryoso kami dun sa for all. Pag sinabing meds for all. In fact, sa imahinasyon ko, ang ibig sabihin nun is for all people and for all health conditions, health needs. No? For all people, ibig sabihin, rich or poor, makukuha mo yung gamot na kailangan mo. For all siya. And eventually, I plan to be in every location, in every town, province, etc. I want to be there with all of these patients and provide for their needs in a way that is good business. Yung business na mamahalin ng komunidad kung nasan siya. Yun ang meds na for all. And then for all health conditions, kasi nga, maliban sa gamot, tandaan natin ang medical treatment is responsible for 10 to 20% of our health outcomes. Yung other 80 to 90%, actually hindi sa meds yan. So yung store na meds for all can still address some of those through the healthy diet, the social relationships, the healthy goods, the physical activity connections, ganyan, and the savings, of course. So join us. We're seryoso kami sa kalusugan ninyo ng pasyente. This is for all people and this is for all health needs. Thank you so much, Dr. Rafi Marfori. At isa pong sana po hindi po ito ang una at huli na makakapanayam kita. Anytime po na may mga update ka o nais kang ibahagi sa amin ng mga masugid na taga-subaybay po ng Katipunan Channel, bukas po ang palatuntunan ng tuklasin natin para sa inyo. Salamat po, Ms. Cathy. Salamat sa inyong viewers, texters, and listeners. See you po sa Meds for All. Thank you so much, Dr. Rafi. Inyo pong napanood at marami po tayong nalaman tungkol dito sa hidden epidemic na tinatawag po natin. Tunay nga na sa bawat suliranin sa ating lipunan ay sadyang may mga kalutasan. Pero ang mahalaga at sabi nga kinakailangan hanapan talaga ng kalutasan dahil kung gusto, laging may paraan, hindi po ba? Kaya maraming salamat po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa Katipunan Channel at syempre sa ating pong technical staff na si Ver Archivido. At marami din pong salamat sa lahat ng mga patuloy po na sumusuporta po sa tuklasin natin. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz.
Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Adbincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun kagaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Siya ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati naragatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit detang impid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing. Sobrat na itulong na tibagit. Thank you. Ni Bubut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Suliben, Isabela. Manipo dinagtumarak iti Immune Advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga di makaturturog. Ngumi dinagtumarak iti Immune Advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, kayon mayat ti pan naturog na, agtumar kayo ti Immune Advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung higa ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Casey Vicky Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin natin hanggang sa muli.